Yung EDSA 86 ba, kailan naganap? Di ko po talaga alam, sir. Anong taon nangyari ang EDSA 1? Yun lang. 89. 1987 or 1986? July 4. July ko alam. I don't know. June 12! American Independence Day. Oo nga, American Independence Day. Marshall na lang, September 17. Ano September 17? Ano ba? 21 ang Marshall. 21. What do you know of EDSA? The first one, Yung EDSA ginawa siya ng mga Americans. Napaka siya ng place, parang historic masyado kasi doon naganap yung people power. Tama ba? Ano nangyari doon? Kagulo. Maraming tao. Daming tao. Anong alam mo, pagkakala mo sa, tungkol sa EDSA 1 anniversary Wala ko alam dyan. Nag-strike sila doon. Strike. Basta, basically to overpower the president. So, change government and the policies. Tapos si Cory na po yung umupo afterwards. Nagsimula yun, yung namatay si Ninoy. Nung taong? Taong 1986. Oo ba? 88? Hindi. 85. 84! 84, ewan ko. Strike 4 na kayo. 83. 83. Give me 4 major players in EDSA 1. EDSA 1, I think Juan Ponce Enrile, Fidel Ramos, of course, Corazon Aquino. Of course, the people who are not known behind the scenes who were working behind the scenes for it. General Tomas Diaz. Sino? General Tomas Diaz. Hindi ko sabi na. Ano siya dati? Siya yung pumirma ng martial law. Tomas Diaz? Yeah, I think po. 73 97. Joseph Estrada. Marcos. Cory Aquino. Oh, isa pa. Benigno Aquino. For me, I can really say that we really garnered the fruits of their labor. Kasi the way they're making stories sometimes, it's like life is not worth living before. Hindi natin ma-experience yung freedom na na-experience natin ngayon. Pinag-aralan pa namin nung high school yun eh. Elementary pa. Ay, elementary pa. Ganun pa rin tanong. Nung panahon yun, kung buhay na kayo, ano kayo noon? KBL o PDP Laban Unido? Ikaw, ano ka? KBL. Oo, KBL. Ganon? KBL ako eh. KBL. KBL ka? Ano yung KBL? Ano yung Ano ba yun? Chinese? Ganun ba yun? Ano ba? Ganun ba? KBL ba gano'n ko? Ano ba yun? Nakakahiya! Ganyan ata. Ewan ko, dapat. Kay Marcos yung KBL eh. Ay, kay Marcos ba yun? Ay, hindi pala. Di Marcos pala ako. Joke lang, hindi. Kay Marcos ako. Kay Marcos ka? Kasi yun yung natin kahit ngayon yung kailangan natin kasi mga Pilipino parang kulang pa rin sa discipline. Kaya parang kung ibabalik yung kamay na bakal, magkakaroon tayo lahat ng disiplina, unlad tayo. Kasi parang doon lang sa kamay na bakal niya. Yun lang yung gusto ko. Mas gusto mo may kami na bakal? Yun lang po. Naranasan mo na ba yun? Hindi na. Hindi ba? I have to further study on that. Kasi maraming hidden agenda, so I promise. I know a lot about the government sa background. So, they both have flaws, but they both have good points also. So right now, I really don't have a stand yet. Sa tingin ba ninyo sa kabataan ngayon, may saysay pa ba yung EDSA? Sa tingin ko, may saysay siya bilang part of our history. Pero bilang isang normal na tao na nabubuhay ngayon, sa tingin ko, hindi siya kailangan bigyan ng pansin. Oh, you're very bad. Hindi, I mean, for compliance nga, kailangan. Pero bilang, hindi naman siya kailangan bigyan ng pansin. Kasi, we're living sa present eh. It's not something that we need. Most people don't know really what happened during that time, and a lot of people died. Then for EDSA to be, para mangyari siya, to lead to EDSA. So it's sad. Iba na po kasi yung mga priorities nila or outlook nila sa buhay. So medyo yung nangyari po in the past is Stays in the past. Oo. May pakialam naman in a sense because like tinuturo naman siya sa school and like it depends na rin po sa tao kung interested sila sa history. I have studied to reputable schools, pero hindi ito yung araw-araw pinag-uusapan namin eh. So siguro kung may kailangan i-improve, siguro ito yung nangyari dati. Kasi for history, pag-aaralan to pero dadaanan lang siya eh. Sa matatanda, parang hindi nila masyadong nababanggit. It was instilled to us as children. Just like my mom, pag nagtatanong ako sa kanya, nagpapakwento, yung kwento niya parang she experienced it firsthand. So parang, oh talaga, nangyari yun. Tapos, ano nangyari? Parang
kwentong history na make it interesting for the youth. Para sa amin po kasi mas maganda yung hindi nakiki-involve sa government. Not because na we're only after our own lives, but because maraming hidden agenda dun sa mga nangyayaring controversies. So, it's better not to, yung ikaw mismo in person, you could like bigay yung opinion mo through another thing instead of, risking your life kasi ikaw magiging future. Like we all know, mga bata nagiging future, diba? It's too much, pero we have to experience something that's really hard on us, so we could understand what it really means. Kulang din ng push kasi si Ninoy talaga yung yung talaga naging president eh. So, yeah, so both Ninoy? have flaws and both have di ba Ninoy first before Noynoy? Yeah. So, yun. Sino yung naging... Yung ex-president, diba? President muna siya bago si Marcos and then, diba? Parang ganun, diba? Ano Alam ba? ko, Ninoy? si Ninoy ba? Naging Di ba president? Ninoy Aquino, asawa ni Cory Aquino? Oo. Oh. Hindi ba mali ba yung sasabi ko? Sa tingin ba ninyo yung kabataan ngayon, alam nilang EDSA? Oo, syempre. Di ba't hindi mo alam? Yun nga mali doon eh. Hindi, nalimutan lang yung mga nangyari. Kasi tagal na